Matapos nang itakbo ni Shu ang pera ni Mujan ay masyado ang galit nito sa ating bida, at dahil nga sa hindi siya tinanggap bilang alipin ni Shu, ay sinabi nito na kailangan niyang mag-report kaagad. Samantala sa South Capital naman sa Celestial Emperor Chamber, ay pinagbigay alam ni Mujan kay Wen Zaipi ang lahat ng nangyari, kung saan ay nanatili itong tahimik. Hanggang sa bigla nga itong nag-tantrum, napapamura na nga lang din siya habang sinasabi na napakahirap umanong magtanim ng tao sa hukbo at tabi ng ating bida, iniisip nga din ito na malamang sa may sira umano ang ulo ni Shu. Pero si Mujan naman ay napapatanong lang sa kung ano na ang dapat nilang gawin ngayon. Sinabi naman ni Wen Zaipi na magpatuloy na lang siya sa pagbuntot sa ating bida, kung hindi nga daw siya tatanggapin ni Shu bilang alipin ay sumali na lang siya sa caravan, at para naman sa iba ay dapat bumalik na muna sila upang magpagaling. Masusunod wika naman ni Mujan sabay tanong sa kung sino ba ang ating bida, para nga daw kay Mujan ay isang siraulo lamang ang ating bida, nakachamba nga lang din daw ito ng swerte kaya siya naging commander, at higit sa lahat ay hindi umano siya talentado. Pero tinawanan lang naman siya ni Wen Zaipi, at sinabi na ang lahat ay plano ng kalangitan kaya wag umano siyang nagbibitaw agad ng mga salita, pero sinabihan lang naman siya nitong mapagkunwari, kaya naman pinagpatayan niya ito ng tawag. Samantala, nakabalik naman na ang magkapatid sa kanilang karwahe, at dito nga ay sinabi ni Shu na malamang umano sa isang spy si Mujan na pinadala ng isang tao, kaya kailangan nilang maging maingat magmula ngayon. Sino naman kaya siya, tanong ni Xiaoyu? At kung paano daw kaya nalaman ng taong yun na pupunta sila sa slave market, at sa inner hall pa umano ng slave market, pero sinabi lang naman ni Shu na malamang sa plan aduna ng taong yun ang lahat. Sinabi nga din ni Shu na malamang sa ang magnanakaw, sila Zhongyang at maging ang mga hamarang sa kanya nang habulin niya ang magnanakaw, ay kasama sa plano ng taong nasa likod ng lahat ng ito. Kaya naman tinatanong ni Xiaoyu kung ang ibig sabihin daw ba ng ating bida, ay naglilingkod sa taong yun ang lahat ng tinutukoy niya. Malamang sa hindi lahat wika naman ng ating bida, malamang nga din daw na ang iba ay ginagamit lang ang galit sa ating bida. Pero kahit na sino pa daw ang nasa likod ng ito, ay hindi naman niya mapapakagat sa kanyang patibong ang ating bida. Pero nag-ambala naman ang kanilang pag-uusap nang mayroong isang malaking bato ang mabilis na patungo sa kanila. Kaya naman agad na inutusan ni Xiaoyu ang bishop, na mabilis namang nilabas ang kanyang sandata at hinati-hati nga nito ang malaking bato. Nagulat pa nga ang kabayo nang bumagsak sa kanyang harapan ang piraso ng malaking bato, at dito ay makikita ang mga nobles na ito na siyang umatake sa kanila. Nakasibangot nga ang mga ito dahil sa hindi tumama ang kanilang pag-atake, pero tumatawa lang naman ang ating bida habang sinasabi na mukhang nagalit umano sa kanya ang mga hambog na ito. Pero wala nga daw siyang pakialam sa iniisip nila, dahil ang importante lang sa kanya ay ang opinyon ng kanyang kapatid, na agad namang sinabog ang mga candy at sinabi na para sa kanya ang lahat ng mga ito. Samantala sa sumunod na araw naman ay nagpatuloy sa pag-meditate ang ating bida, pero dahil nga sa paulit-ulit na pagtunog ng kanyang system ay hindi ito makapag-concentrate. At nang tignan nga niya ang kanyang system ay nahulog pa ito mula sa upuan nang dahil sa gulat, napapaisip nga din siya sa kung ano ang nangyayari, at kung bakit umano binabaha siya ng negative points ng ganito kaaga. Agad nga siyang lumabas ng karwahe, at dito ay nakita niya si Mujan kaya naman agad na tinanong ni Shu kung bakit siya nandito, agad naman itong binati ang ating bida, at sinabi nga niya na magtutungo din siya ng Royal Capital. Ilang sandali pa ay halos maduling naman ang mata ng ating bida, matapos makita ang mga nobles na nag-aapoy ng dahil sa galit. Dahilan upang maisip niya na ito ang dahilan sa mga negative points na binibigay nila Zhongyang, iniisip nga din niya kung bakit muling pinadala ni Wen Zaipi ang babaeng ito, at kung wala daw kayang ibang tauhan si Wen Zaipi na kasama ang babae. Nagagalit namang lumapit si Xiaoyu, at dito nga ay sinabi niya na nais umano ng babaitang yun na sumama sa kanilang caravan, kaya naman sinabi na lang ni Shu na siya na ang bahala. Dito nga ay sinabi din ni Xiaoya na sana daw ay hindi na niya binigyan ng pera si Mujan, dahil sa pag-aakala nga nito na nababaliw siya sa ating bida. Tinatanong nga din ito kung bakit umano hindi maunawaan ni Mujan, na hindi mapagkakatiwalaan ang mga gwapo na tulad ng ating bida. Habang ang isang lalaking ito naman ay sinabi na misteryoso talaga ang pag-ibig, pero sinabi lang naman ni Zhongyang na manahimik na lang siya. Agad din namang sinabi ng lalaki sa kanan na pwede umano nilang patayin ang ating bida, kung may galit sa kanya si Zhongyang, pero sinabi lang naman ito na kailangan nilang kumalma, hindi naman daw sila dinadaya o pinagtataksilan nito, kaya bakit nila kailangang patayin ang ating bida?
Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay sinabi naman ng lalaking ito na kailangan na nilang sumakay sa karwahe, dahil aalis na umano sila. Agad nga din niyang pinuntahan si Mujan at sinabi na malamang sa siya ang bagong pasahero, sabay sabi na hinihintay na siya sa kanilang karwahe, kaya naman sinabi nito na sasakay na umano siya. Nagpatuloy nga ang mga araw at patuloy na naglakbay ang caravan kung saan kasama ang 8 bida, hindi na nga din ito kumuha pa ng mga panibagong pasahero sa mga nadaanan nila. Kaya naman tinatanong ni Shu kung malaki daw ba ang kinita nito sa slave market, dahil nga daw hindi na sila nagsasakay o tumatanggap pa ng pasahero matapos makaalis sa lungsod. Pero umiling naman ito at sinabi na mapanganib ang mundong ito. Sinabi nga din niya na kung sakaling may makapuslit at loko-lokong pasahero silang makuha at masaktan ng mga nobles, ay sigurado umano na pupugutan sila ng ulo. Sino naman ang siraulong gagawa nun, hindi ba at mga highborn o nobles sila, tanong naman ng ating bida. Pero yun na nga din daw ang rason, dahil ang mga noble house umano ay puno ng patayan, sinabi nga din ito na ang alitan at samaan ng loob ng mga noble family, ay naipapasa sa mga sumusunod na henerasyon o pinanghahawakan nila ng ilang dekada. At biglang may mabilis na palaso nga ang patungo sa kanila, kaya naman agad na sumigaw ang ating bida at sinabi na mag-ingat sila. Agad nga ding hinayla ni Shu ang lalaking ito upang may iwas sa palaso, na mabilis namang tumama sa karwahe ng mga nobles na mabilis ding nakalabas. Ilang sandali lang ay may panibagong palaso na naman ang hinarang at hinuli ng ating bida, kung saan ay nagulat at nanlaki pa ang mata ng kabayo dahil sa kanyang nakita. Agad namang tinanong ni Shu kung kilala ba nila ang palaso na ito, sinabi nga din ni Shu na gawa ito sa gold steel, at ang stick umano nito ay kasing laki ng sa kamao o kamay ng sanggol, sinabi nga din ni Shu na hindi ito magagamit ng pangkaraniwang tao. Sinabi naman ng lalaki na bihira lang umano makita ang mga ganito kalalaking palaso, pero karamihan nga daw sa gumagamit nito ay ang mga head slaves. Gayunpaman ay hindi naman daw nila masasabi kung anong puwersa ang nasa likod nito. Ayon nga sa lalaki ay mayroong dalawang pagkakataon o senaryo nga lang daw pag ginagamit ang palasong ito, ang una umano ay para subukan o tignan ang lakas ng target, pero pag natakasan nga daw ito ng mga target nila ay agad silang aatras. Natahimik naman ang dalawang ito sa kanyang sinabi, at ilang sandali pa ay sinabi ni Jongyang na malamang sa wala umanong stage 1 na cultivator ang kalaban. Masyado naman ang takot ng lalaki at sinabi na wag na niyang habulin ang mga ito, hindi ko pa nasabi ang pangalawang posibleng sitwasyon, wika pa nga niya. Kaya naman agad itong tumigil at sinabi na makikinig siya, at ang pangalawang senaryo nga daw ay malamang sa bitag ito, bitag para sa mga highborn o noble mula sa royal capital. Sinabi nga niya na ang mga noble ay arogante at madaling ma-provoke. Kaya pag may mga ganitong sitwasyon umano ay hindi na sila nag-iisip at agad nilang hinahabol ang may kagagawa ng pag-atake. Kaya madalas ay nahuhulog sa bitag ng mga palaboy at bandido ang mga nobles, sabay sabi na alam naman niyang madami sa head slaves ay malalakas na cultivators. Ang ibig bang sabihin nito ay iniisip ng mga umatake na pabigla-bigla at mga tanga kami, wika naman en Jongyang, pero natawa lang naman ang lalaki at sinabi na hindi naman siya ganun. Malamang nga din daw na binayaran lang din ang mga umatake. Ilang sandali pa ay iniisip ng lalaki kung sino umano itong si Leulo, sobrang bilis nga daw ng palaso na maging siya ay halos hindi nakaiwas, pero hinuli pa daw ito ng ating bida, kaya napapatanong siya sa kanyang sarili kung pangkaraniwang cultivator lang ba talaga siya. Agad namang tinanong ni Shu kung bakit ganun makatingin sa kanya ang lalaki, tinanong nga din ito kung nais ba siyang gawin na bodyguard, pero mataas nga daw ang talent fee ng ating bida. Kaya naman napapaisip na lang ang mga ito, kung paano pa daw naiisip ng ating bida ang pera sa ganitong pagkakataon, iniisip nga din nila na malamang sa wala umano siyang idea sa nangyayari. Samantala pagsapit naman ng gabi ay napagdesisyonan nilang mag-camp sa lugar na ito, ayon nga sa kanila ay madaling depensahan ang mga aatake sa lugar na ito, kaya mas mainam kung dito na sila magpalipas ng gabi. Sinabi naman ng lalaki o leader ng caravan na uutusan niya ang mga alipin na magbantay, upang makatulog sila ng maayos, kaya naman agad na nagpasalamat si Jongyang sa kanya. Habang nagkwentuhan naman sila ay sinabi nito na niligtas ni Leulo ang kanyang buhay, pero kung iisipin nga daw niyang mabuti ay kakaiba ang pangyayari nung mga panahon na yon. Ayon nga sa lalaking ito ay halos tumama na sa kanya ang palaso, pero bigla siyang hinayla ni Shu bago pa ito tumama, kaya ayon sa lalaking ito ay malamang umano sa napansin na ni Shu ang palaso ng mas maaga. Kaya naman napapatanong si Jongyang kung isa kaya umanong master cultivator ang ating bida.
Pero sinabi naman ni Xiaoya na malamang sa kagagawa ni Leyulo ang lahat ng ito upang magkaroon sila ng utang na loob sa kanya, pero kung tumama nga daw ang palaso ay siguradong patay na sila ngayon. Naisip ko na ang bagay na yan wika naman ito, sabay sabi na malamang sa gusto umanong makalibre ng ating bida sa bayad ng caravan, at nasabi na nga lang nila na malamang ay dahil nga ito sa pera. Agad namang tumayo si Xiaoya at sinabi na lahat ay kaya palang gawin ng ating bida ng dahil sa pera. Nung una nga daw ay hindi siya naniniwala na ituturo ni Shu ang commander ng Wu Wei Army ng dahil sa pera, pero ngayon ay naaawa na lang umano siya sa commander ng Wu Wei Army. Tinanong naman ng isa kung hindi daw kaya pinadala si Shu ng kalaban nilang puwersa, parang hindi naman wika ni Zhongyang, dahil kung isang killer nga daw ang ating bida ay siguradong iiwas ito sa kanilang atensyon. May punto ka wika naman nito, sabay tanong kung may posibilidad kaya na siya ang commander ng Wu Wei Army, at nagulat nga ang mga ito sa kanyang tanong. Ilang sandali pa ay sinabi ni Zhongyang na imposible umano ang sinasabi niya, sinabi nga din ito na mayroong 4 na Stage 1 cultivator ang Wu Wei Army, at naniniwala nga daw siya na isa sa mga Stage 1 cultivator ang commander nila. Sinabi nga din ng mga ito na hindi naman daw mukhang sundalo ang ating bida, kaya malabo talagang maging commander siya ng Wu Wei Army. Pero sinabi naman ng lalaking ito na kalmado umano siya nung nangyari ang snake attack. Naaalala nga din daw niya ang mga mata ng ating bida, at ang mga mata umanong yun ay tila nakakita na ng hindi mabilang na namatay. Sinabi naman ni Xiaoya na umpisa pa lang ay alam na daw niyang may problema sa ating bida, kaya naman kailangan daw nilang bantayan ito, pwede nga din daw nila itong paalisan sa caravan para matapos na ang lahat. Sinabi naman nito na tama si Xiaoya at kailangan nilang maging alerto sa ating bida, pero ang paalisan nga daw siya sa caravan, ay tila kalabisan at kalupitan naman na daw. Samantala sa kaparehas namang oras ay tinatanong ni Shu kung gaano pa sila kalayo sa Royal Capital, tinatanong nga din niya kung kakayanin ba nilang mag-travel ng sila lang at hindi kasama ang caravan. Sinabi naman ni Xiaoyu na wala namang magiging problema kung sila lang ang mag-travel, may mga road sign naman daw sa daan kaya hindi sila maliligaw, sabay tanong kung iiwanan na ba nila ang caravan. Tama wika naman ni Shu, sinabi nga din ito na nasa paligid lang ang mga kaaway o kalaban nila Yanjong, at kahit nga daw iniisip nila na kayang-kaya nila ang mga kalaban nila, ay hindi naman daw pwedeng madamay pa ang ating bida at kanyang kapatid. Isa pa ay mayroon ding spy dito wika pa nga ng ating bida, kaya naman sinabi ni Xiaoyu na paghahandain niya ang bishop ngayon din. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay nagulat si Zhongyang nang biglang humataw ang karwahe ng ating bida, maging ang mga kasamahan nga din niya ay napatingin na lang din sa mabilis na karwahe nila Shu. Pero matapos nilang makita ang muka ng bishop, ay agad na sinabi ni Zhongyang na tignan at habulin nila ito. Agad nga din itong lumipad at tinatanong si Leyulo kung saan siya magtutungo, pero sinabi lang naman ng ating bida na hindi na siya magiging ligtas pag sumama pa siya sa kanila. Sinabi nga din ito na mas mainam kung magkita na lang sila sa Royal Capital, kung makakabalik pa nga daw sila ng Royal Capital ay tutulong ang ating bida, upang hanapin ang commander ng Wu Wei Army. Nasa panganib kami ngayon wika naman ni Xiaoya, sabay tanong kung iiwan ba talaga siya nito, pero tinanong lang naman ni Shu kung bakit kailangan niyang ilagay sa panganib ang kanyang buhay para sa kay Xiaoya. Agad na din itong pumasok sa loob ng karwahe, at dito ay iniisip niya na siguradong inatake na siya ng mga ito, kung alam lang nila na siya ang commander na hinahanap nila, iniisip nga din niya na pabor na para sa kanila ang hindi pakikipagtulungan ng ating bida sa mga killers, upang patayin sila. Muli namang sumigaw si Xiaoya, at dito nga ay sinabi niya na makakaalis ang ating bida para sa pangsariling kaligtasan niya, pero kahit kailan umano ay hindi siya magkakaroon ng kaibigan dahil sa ugali niyang ito. Pero dinilaan lang naman siya ni Shu at sinabi na wala na siyang pakialam dun, dahilan upang mainis itong si Xiaoya. Agad namang lumapit si Zhongyang, at iniisip nga nito na may punto ang ating bida, kailangan nga lang din daw nila si Leyulo upang hanapin ang commander ng Wu Wei Army, at bukod doon ay wala na siyang obligasyon pa sa kanila. Pero bakit daw kaya hindi niya maiwasang magalit sa pag-alis ng ating bida? Iniisip nga din ito na sila umano ang shining or rising star sa Royal Capital, at lahat nga daw ng atensyon ng tao sa Royal Capital ay nakatuon sa kanila, pero ngayon ay kabaliktaran nga daw ang nangyayari. Ilang sandali pa ay bigla itong sumigaw, at sinabi na manatili ka lamang ay bibigyan kita ng mas madami pang pera, dahilan upang biglang lumaki ang tenga ng ating bida. Mabilis at naging paatras na nga din ang takbo ng kanilang karwahe nang marinig ng ating bida ang pera,
At dito ay tinawag niyang kapatid si Jongyang sabay tanong kung magkano ang ibibigay na pera sa kanya. Agad na nga ding bumaba ng karuwahe ang ating bida, habang sila Jongyang naman ay iniisip na siraulo na lang ang magbabayad upang gawin siyang spy, dahil gagawin at ibebenta nga daw niya kahit na sino, para lamang sa pera. Dito nga ay sinabi din ni Jongyang na babayaran niya ng 1 milyon ang ating bida, para maging escort nila ito hanggang sa Royal Capital. Sinabi nga din ni Jongyang na pwedeng makuha ni Shu ang pera, sa kahit saang bangko ng kanilang pamilya sa Royal Capital. Pero mapanganib nga daw ang trabaho na binibigay sa kanya kaya naman hindi sapat ang 1 milyon, kailangan ko ng 3 milyon, at kasulatan na mayroong fingerprint mo para makasiguro wika pa nga ng ating bida. Kinilabutan naman si Jongyang sa kanyang sinabi, wala pa nga daw naglakas loob na pagawin siya ng kasulatan, sabay tanong kung sa tingin ba niya ay hindi ito magbabayad, o mamamatay na siya dito at hindi na makakabalik ng Royal Capital. Sinabi naman ni Xiaoya na ang kasakiman o pagnanasa mo sa pera ay siguradong ikakapahamak mo kalaunan, at siguradong tanga na lang umano ang magbibigay sa ating bida ng trabaho. At dahil nga sa sinabi ni Xiaoya na tanga lang ang magbibigay ng trabaho sa ating bida, ay agad itong lumapit kay Jongyang at sinabi na ayon kay Xiaoya ay isa siyang tanga, dahilan upang magalit at umay na lang ang mga ito sa kakulaitan ng ating bida. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay muli nang bumalik ang mga ito, at dito ay sinabi ng lalaking ito na tamang-tama ang kanilang pagdating, dahil handa na umano ang hapunan nila. Sa pagbaba naman ng magkapatid sa karuwahe ay mabilis na nagtungo sa kanila si Mujan, at dito ay inalok niya ng mainit na noodles ang magkapatid, na agad ding kinilabutan dahil sa hardworking umano ang spy na ito. Agad namang tinawag ni Shu ang babaeng ito sa pangalang Mujan, at sinabi na hindi niya kailangang gawin ang mga bagay na ito. Sinabi nga din ni Shu na siguradong magkakaroon siya ng magandang buhay kahit saan, dahil sa kanyang kaalaman. Pero sinabi lang naman ito na hindi na siya makakahanap pa ng kasing gwapo ng ating bida, habang iniisip na Wenjun umano ang sinabi niyang pangalan niya sa ating bida, kaya napapatanong siya sa kung paanong nalaman nito ang tunay niyang pangalan. Wala ba talaga akong kasing gwapo wika naman ng ating bida, na abot-abot ang tuwa. Pero bigla siyang kinurot ni Xiaoyu dahilan upang mainis ito at sinabi na masakit ang kurot niya, pero tinalikuran lang naman siya ni Xiaoyu. Pero biglang nagulat ang magkapatid, nang maramdaman ng palaso na mabilis at patungo sa kanilang direksyon. Habang papalapit nga ito ay iniisip ng dalawa kung bakit hindi pa tumitigil ang mga kalaban. Samantala itong si Jongyang ay nakatingin lang naman sa magkapatid, at iniisip na niya na patungo kila Leulu umano ang palaso. At ngayon nga daw ay nais niyang malaman kung ano ang gagawin nito. Pasimpleng naglakad lang naman ang mga ito, pero dahil sa bilis ng kanilang paglalakad ay nag-iwan pa sila ng after image. Gayunpaman ay naiwasan naman nila ang palaso, na agad tumama sa lupa na nadurag ng dahil sa lakas ng pag-atake. Nakuha pa ngang mag-taste test ng mga ito sa noodles matapos ang pangyayari, kaya naman sinabi ni Jongyang na tama ang leader ng caravan, bukod nga daw sa pagnanais sa pera ni Shu ay kakaiba din siya. Sinabi nga din ni Jongyang na walang pangkaraniwang tao ang mananatiling kalmado at kakain ng noodles, matapos tumama ang palaso sa malapit, mas mainam pa din kung hindi niya tatakasin ang trabahong binigay mo sa kanya wika naman ni Xiaoya. Pero sa tingin nga daw niya ay hindi ganong klase ng tao ang ating bida, isa pa ay tinanggap na umano niya ang kasulatan. Kung titignan nga daw niyang mabuti si Shu ay tila pangkaraniwan at kalmado lang ito, pero ang mga mata nga daw nito ay tila uhaw sa dugo. Sigurado nga din daw siya na malakas si Shu, at malamang umano na nakakamatay ang bawat niyang pag-atake. Pero bigla itong nagulat nang magmura ang ating bida at sinabi na kailangan na nilang tumakbo. Masyado nga ang takot at bilis nitong tumakbo, matapos silang polanan ng palaso. Agad namang umiwas sa mga palaso si Jongyang, habang ang magkapatid ay mabilis na tumatakbo at hindi nga siya makapaniwala sa tila kidlat umanong bilis ng magkapatid. Sa sobrang bilis nga nila ay binuhat na ng ating bida ang kabayo, habang sila Xiaoyu naman ay agad na kinuha ang karwahe, kaya naman nasabi na lang ng mga ito na masyado pa din silang kalmado. Tinatanong nga din ng mga ito kung wala bang idea ang magkapatid sa nangyayari, dahil hindi na nga daw ito ang oras upang alalahanin pa ang kabayo at karwahe. Samantala naging sampal naman kay Jongyang ang mga binitawan niyang salita kanina patungkol sa ating bida. Ilang sandali pa ay agad na din ginamit ni Mujan ang kanyang abilidad, upang mabilis na humabol o habulin ang ating bida. Natulala naman ng lalaking ito sa kanyang nasaksihan, at napapatanong na nga lang siya sa kung anong teknik umano ang ginamit ni Mujan, hindi nga daw niya lubos akalain na madaming malalakas at talentado sa caravan niyang ito.